Good morning, Fukui. Hopefully, it stays like this the whole day. Cloudy. Pero wag na sanang umulan. Kasi hirap maglakad pag umuulan eh. Good morning. Ito, naghihintay kami ng breakfast time dito sa hotel. The breakfast is 9:10 mag-start. It's breakfast buffet style. Japanese yung menu, pero konting Western. Recommended nung na-meet namin na Filipina na nagtatrabaho dito sa hotel. Honestly, first time namin magta-try mag-breakfast sa hotel kung saan kami nagstay. Usually, masaya na kami sa convenient breakfast. Yung mga bata, yun ang gustong-gusto nila. The night before, pumalik kami sa hotel. Dadaan kami ng Conveni, 7-Eleven, Family Mart, o kaya Lawson kung ano yung malapit. And then, bibili ng sangkaterbang pagkain para breakfast the next day. Sa totoo lang, itong trip na to, maraming first. First time namin mag-breakfast sa hotel. And then may iba pang mga first. Very special tong trip na to. Although wala yung mga bata, but nami-miss namin, lalo na pag nasa convenience store kami. Pero may mga ibang first din na nangyari. We're getting ready to go to breakfast on our way there. So 16 muna, di ba? Yeah. No. Yes. 16 muna. Itong hotel na to is weird. Nasa 16th floor ang lobby and reception desk. And then bababa ka. And then para makababa ka sa lower floors, then you gotta get on another elevator. Oh, ito yung next elevator. Para makababa kami ng 4th floor. So dalawang sakay ng elevator. Malapit lang. Ito yung lobby nila. Right to the left is yung check-in place. Hey. Good morning. Hey, arigatou gozaimasu. So this is a breakfast buffet. Let's check out the food first. Corn soup. This is hotel kare. Shalong bao. This is Western style breakfast. You have your pancakes, French toast, sausages, omelets, eggs, the beverage station, bread. Oh, continental breakfast. Fukui miso soup. Looks good. Ito yung mga local Japanese breakfast dishes. Oh, they have yung white bait. They have the white fish. Yung favorite mo. Favorite ni Ate P ang white fish niya. We first tried that sa Kamakura. Oh, they have Fukui pickled plum. Sesame tofu from Heiheiji Temple. And of course, eggs. This is yung mga traditional Japanese dishes. Simmered daikon with miso sauce. Today's simmer dish, simmered Japanese taro root, and daily grilled fish. So I'm gonna try that. Kakain na ako. And of course, meron din silang kids corner. So breakfast for the kiddos. Sorry kiddos, that's all you get. Ito si Ate P, kumuha na ng traditional. Paborito niya kasi itong French toast. So, mahilig sa sweets yan eh.
Ito yung breakfast na ginawa ni Ate P. So, merong smoked salmon. Favorite din yan yung smoked salmon eh. And kung ano-ano pa. So this is what I got. Some fukui rice, obviously tamago, and the white fish. And tofu. There's all yung fukui tofu, fried tofu, fukui na fish. And I don't know what the hell is this, but I just tried it. And then soba, and then the cage-free hard-boiled egg, and this fukui miso soup. Itadakimasu. Let's try natin itong grilled fish. Grabe, ang sarap. Can't you see it in my face? Ito yung one of their simmer dishes. Carrots, so we'll see. So far, lahat ng na-try ko, masarap. Itong white fish, favorite ni Ate Tito. That one was okay. Mas masarap yun sa Kamakura. Hang there, yung cage-free hard-boiled egg. Tingnan natin yung loob. I thought, look at it, how yellow or orange that is. Grabe. So I tried yung French toast, so I was a little disappointed. I guess, mas okay yung Japanese breakfast nila dito. So now I'm trying itong dessert. Ito ni Ate P kanina. She said it's really good, so it's my turn. 100% agree. Sarap, parang leche flan. Di kung pwede lang mag-uwi na ito. Cheers. Super worth it naman siya. Worth it siya, di ba? Sarap. Oh, it's very good. May chawish. Ang sarap daw. Try natin ulit bukas. Joke lang. So another first, itong trick na to is first time namin mag-vlog. Hindi pa namin ginagawa to, kaya obvious ba? Beginner nga eh. Nakalagpasan naman kami ng isang stop. Punta kami dito sa park. Malapit lang sana. Malapit lang naman, isang stop lang. Pero mainit. Dito sa Fukui ngayon. Pero the usual, explore na lang pag nakalagpas ka. Sa San Diego. So parang dinala lang namin yung weather dito. Pero dito mas mainit. Tsaka humid. Mukhang ngayon ipaparamdam yung Japan yung totoong kulay niya pag summer. Oh, vending machine ang mga yosi. The cigarette vending machine. Interesting. And ito, drinks. Dito kami sa Yokogan Garden. See. Nice place. Quiet. Ang dami na naman cicada. I don't naririnig yung mga cicada na yan. Magpapalamig muna kami dito. Medyo malayo-layo ng konti yung nilakad kanina. Ganda rito. Magkano binayad natin? 220 yen per person. 220 yen. So 220 yen per person. What, dollar something? $1.50. Yeah, not bad. Maganda siya. Check it out. Napaka-peaceful.
Kakalis lang namin sa park. Ang init. Nandito kami sa Family Mart para bumili kami ng tubig kanina. Sabi nila pag nainitan ka, pumasok ka lang sa convenience store para magpalamig ng konti. So yun ang ginawa namin. Tsaka bumili na rin kami ng inumin. Pahinga muna. So si Ate P sa Kusuri or drugstore, pero nasa lugar ng mga junk food. Hindi, pero bumili siya ng Band-Aid kasi nagpaltos na yung pinky niya kakalakad. Ano kayang tingnan niya? Dito lamang mo lang siya matatagpuan sa mga sweets. Beer na yan. Saka tubig. Dito lang sa Japan talaga. Sensory overload. Colorful yung sound, lalo na pag malapit sa train station. Parang mabubusog yung 4 senses mo. Sight, yung smell minsan, pandinig, tsaka sense of sight. Lalo na ito, tingnan mo yan. Pagaan yan sa Mitsuwa. Pa, diba? So another first dito, itong trip na to is first time namin magpunta ng summer. Nakapunta na kami ng fall, around winter time, ng January this year, malamig. Yung fall naman, September, madalas kasi mga bata, they're off yung sa school. Pero first time namin itong summer. Yun, another first for this trip. Madaming first, mayroon pang iba. Shoutout sa mga Filipinos. Buti pa dito may Jack and Jill na brand na parang Oreos. Ano kayong lasa? Next time na lang pagbalik.